It's really a big decision. Yan, nagtatanong din si JL and si Kat kung anong araw ba yung status dito. So ayan, nasagot na namin. And dun sa mga nagtatanong kung mag-i-stay kami dito sa Manitoba or lilipat kami na ibang province. Konti na lang eh. Konti na lang sa Manitoba eh. Konti na lang eh. Sana may bigay. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng pa. Turning over. So nandito ako ngayon sa Red River College. Ito yung isa sa mga pinapasukan ng mga student dito sa Canada, especially international student. Maraming courses ang ino-offer dito sa Red River College. Doon sa kabilang side, that is the airport. And ang oras ngayong araw na to is around 8 o'clock in the morning. Yan yung ambience mo pag mag-aaral ka rito sa Red River College. Everything starts to fall. So yung mga halaman dyan, yung mga puno, they're starting to get yellow. Tapos may mga puno na rin dito na nag-i-start ng malagas. Bigyan ko kayo ng status namin dito sa Canada ngayon. Si Aisha is naging nurse na nga sa Ontario at saka sa Alberta. So wino-workout namin ngayon dito yung sa Manitoba. So currently right now may mga job offer na si Aisha. Meron sa Ontario, 3 sa Ontario, sa Brampton, sa Hamilton, at saka sa isa sa Kingston. Yan, 3 yung sa Ontario. Meron ding 2 naman sa Alberta. It's a decision making for us right now kung lilipat ba kami o hindi. Kasi sa ngayon, inaantay din naman namin yung sa Manitoba para at least, 'di ba, yung opportunity na hindi na lumipat nandoon din. Pero sabi ko nga sa kanya, when we are talking, opportunity comes in the right place at the right time. Pag hindi natin susubukan yung mga opportunity na binigay sa atin, baka pagsisihan natin. So nagdadalawang isip kami ngayon at iyon ay dumidepende na lang kung ano ang sasabihin ng Manitoba. We still have at least 4 weeks 4 weeks to decide kung ano ang mangyayari. 4 weeks na titignan kung ano yung magiging hatol or kung ano yung magiging status namin dito sa Manitoba. So far sa Manitoba, may mga requirements na kaming na-comply, may mga requirements lang naipasa si Aisha when it comes to her registration dito sa Manitoba, and isa na lang yung inaantay namin, which is yung registration verification from New York. Isang requirement na lang yung inaantay namin, and hopefully within the span of 4 weeks from now magkaroon na ng decision. Kasi may isa ng job offer na mag-uumpisa na si Aisha sa October, and as per my advice din naman, sabi ko rin naman sa kanya, wag mong palagpasin yung oportunidad na yon. Kasi hindi natin alam kung ano ang sasabihin ng Manitoba sa atin. So, sabi ko sa kanya, within 4 weeks time, kung hindi tayo binigyan or hindi tayo palari dito sa Manitoba, at least hindi natin tinurn down yung pagkakataon na makuha natin or masubukan mo yung opportunity na binigay sa'yo ng Ontario. Sa ngayon nga, nandoon pa rin yung fear of the unknown. Siyempre, takot din kami kung ano yung papalari namin sa Ontario. Hindi namin alam kung ano yung klase ng buhay na meron kami ron or anong klaseng gastos ang nag-iintay sa amin if ever na mag-move kami sa Ontario. Maraming factors na kailangan namin i-consider. First one is yung sa mga bata, another adjustment sa kanila, mga teachers, yung mga school, yung mga pinsan, kasi lahat ng relative nila is nandito sa Manitoba. And isa pa doon is yung mga kamag-anak ni Aisha talaga is nandito sa Manitoba. So isang factor yun na pinag-iisipan din namin. Pero syempre, when it comes to opportunity naman, ayaw din naman namin palagpasin yung pagkakataon na yon. Kasi papaano na lang kung si Manitoba rin is hindi sa amin binigay yung grant, or hindi kami nabigyan ng pagkakataon na makapag-practice, or hindi mabigyan ng pagkakataon makapag-practice si Aisha dito sa Manitoba. At if ever might turn down namin yon, sayang yung opportunity. So sabi ko sa kanya, it's really once in a lifetime lang din naman yon. And malay mo, 'di ba? Subukan lang natin mga ilang buwan kung sakasakali hanggang sa lumabas si Manitoba. We don't know yet. Pero we're praying sana maging okay yung lahat. Sana yung mga decision na gagawin namin is umayon sa kagustuhan talaga ng lahat. And
yan lang yung status namin dito sa Canada. Yan, nagtatanong din si JL and si Kat kung anong araw ba yung status dito. So ayan, nasagot na namin. And dun sa mga nagtatanong kung lilipat ba kami o hindi, don't know yet. In 4 weeks malalaman namin kung mag-i-stay kami dito sa Manitoba or lilipat kami ng ibang province. It's really a big decision. Hindi namin alam eh. Sa Diyos na lang din namin at sinisimba na lang namin yung mga ganitong mga bagay. Kasi sa ngayon wala kaming idea kung saan kami pupunta, saan yung career ni Aisha is pupunta. So ako naman, supportive lang naman talaga ako sa kanya. So whatever plans she has or whatever plans she made, so support lang. Ganun na naman talaga dito eh. As a partner, 'di ba? Kailangan mong suportahan. And I don't know kung saan kami pupunta ngayon. Yun lang yung update ko ngayon sa inyong araw na to. Konti na lang sa Manitoba eh. Konti na lang eh. Sana may bigay. And right now, moving to Canada or a decision to make para kung gugustuhin nyo rin pumunta rito sa Canada, no? So talagang kailangan nyo ipagdasal. Kailangan yung pagtuunan ng pansin yan, hindi yung basta bara-bara. Kasi ang buhay dito sa Canada, it's very challenging. Ang buhay dito is dumidepende sa gusto ninyong magpartner or gusto ninyong mag-asawa, kung ano ba talaga yung gusto ninyong makuha. If you are really wanting to go here para mag-umpisa ng panibagong buhay, to start from zero, to start from scratch, posible yun dito. Yun nga lang talagang sobrang pagtitiis, sobrang pag-iisipan nyo talagang mabuti. For one reason lang din naman kaya kami nag-move dito sa Canada is to really para sa mga bata. Kasi when we move here, dalawa lang naman kami, single lang naman kami ni Aisha that time. And that is for a decision for us to make. Napapano na lang kung magkaroon tayo ng mga anak to grow up. Gugustuhin ba natin sila lumaki sa Pilipinas? So wala namang problema sa Pilipinas. Wala namang problema kasi marami mag-aalaga. But again, thinking 10 years, 20 years ahead, it will end up na kung sa Pilipinas kami at doon lumaki mga anak, there's also a tendency that our kids, pangarapin lang din nilang mag-abroad, edi unahan na namin sila. So dali na natin sila sa abroad, doon tayo mag-umpisa ng panibagong buhay, and with the opportunity other countries will give to the kids for their future is mas malaking oportunidad and napakagandang options, mas marami silang choices kung ano yung kurso or kung ano yung buhay na gugustuhin nila. And for us naman as a parents na mag-guide lang para sa kanila. And tayo naman pag tumanda na tayo, we also have an option, stay here in Canada or magbabalik-balik na lang sa Pilipinas as we all grow old. Yan. So mas maganda pa rin yung may magandang choices kaysa yung wala kang choices, diba? So ayan, sana na-update ko kayo sa munting vlog na to. Nagpapasalamat pala ako dun sa mga subscribers and followers ng channel na to na napasulpot-sulpot yung video natin is nandiyan pa rin kayo. So siguro dito ko na lang to tatapusin tong video na to. Sana na-update ko kayo. So once again, we'll see you into the next video. Makitip, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada, and we'll see you onto the next one. Peace. Alright, so mapasok na ako dito sa basketball gym na to. And ito na, dala ko na yung gamit ko. Pakitong Red River College na to. Yan, malaki yan. So para makapag warm up na rin, di ba?